You're trying to confront me with the statements made in that affidavit, and you're trying to exact an answer from me. Pagka ganon, maghinto tayo dito. That is not proper. Mr. That President. is not fair. Who is also going to kill you pag hinuli mo, dapat patayin mo talaga. At ayaw ko makita na buhayan kasi gamutin mo pa sa ospital, magastos pa ang gobyerno, tapos tapon mo doon sa prisuhan, pakakainin mo pa. Tapusin mo na. That is my philosophy. And I don't believe in you, If Mr. you do Mr. not Chair. like if you do not like my ideology, fine. That's mine. Bahala ka na sa buhay mo kung ano. Ibang bansa po. Naging presidente Pero ako. kung ganyan po yung, Mr. Chair, kung ganyan ang line of thinking ni Mr. Duterte, na walang ganyan niya ituring ang mga mamamayan, na kapag hindi niya mabigyan ng hanap buhay, nagdroga yan, patayin na lang. So what kind of thinking of that, Mr. Chair? Right thinking. Hawak ng... So you are now trying to investigate me. Para kang investigador. You may hawak ka ng affidavit dyan, executed by another person, and you're trying to confront me with the statements made in that affidavit, and you're trying to exact an answer from me. Pagka ganon, maghinto tayo dito. That is not proper. Mr. That President. is not fair. Mr. President, we're not... Hindi. Titindig ako dito. Bigyan mo muna ako ng... Session suspended. Yung mga affidavit, basahin ko before I answer you. Suspended, sir. The context, this is not to confront you with the affidavit, but we want to reconfirm your statement with your interview with Attorney Panelo. Because, just for your information, Mr. President, we understand you do not have the affidavit now, but one of the bits and pieces that was relayed by Colonel Garma is that you contacted her looking for a person with a particular skill set and religious affiliation to help you manage and drive your drug war. Now, that fact you have corroborated in your interview with Attorney Panelo when you said that you were looking for a person of that religious affiliation because they are trustworthy with money. So I am now asking, Mr. President, with your corroboration in that interview, does that not jibe with what Colonel Garma is saying? It does not jive because I was looking for a particular person. Maybe a member of that sect, but it had to be one who has the brain and the balls to do the job. So, Mr. President, if you were looking for a person to fill that position, what position did you have in mind? Was this your drug war czar? No? Mga ng ating ng droga, ang biktima ng EJK dito. Wala man, Davao man ako assign, ma'am. Hindi po. Hindi Ito man katulad dito? nito, katulad niyan. Sinabi po Mr. Chair ng ating ni Mr. Duterte na pag may nahuli siya na sangkot sa droga o malalaking fish, tinatapon niya. So ganun na po ba ka-cheap? Or wala kayong pagpapahalaga sa buhay ng tao? Kaya sa panahon ninyo ng war on drugs, no wonder 30,000 or less ang namatay sa panahon ninyo. Sa halip na gawin ninyo ay i-rehabilitate, bigyan ng trabaho, pero ang ginawa ninyo sa mga pulis, utusang patayin ang mga biktima ng droga. Tama po ba yun, Mr. Wala Chair? kasi akong trabaho maibigay sa kanila, ma'am, hanggang ngayon. It remains to be a problem. What you're mounting is still the same problem that we have had for all these years. Hanggang ngayon.
nandiyan pa rin yung druga. Hindi naman tatapos. Hanap buhay nga. Pero hindi po siguro katulad nyo, no? At ito ay magsisilbing lesson, Mr. Chair, kay Mr. Duterte, no? At sa mga susunod na mga mamumuno sa ating bayan. Hindi po solusyon ang pagpatay, no? Kung walang mga hanap buhay, bigyan ng hanap buhay. Pagsikapan, dito nga, di ba? Ginagawa nga natin ng buong makakaya natin para bigyan ng kahit papaano ay tulong yung ating mga mamamayan. So, hindi po ito dapat patayin. No? So, mukhang mali po yung line of thinking Hindi ni dapat, ma'am. Pero kung talagang, Mr. Duterte. if the situation calls for it, I will not hesitate. And the police should not hesitate. Especially facing a criminal who is also going to kill you pag hinuli mo. Dapat patayin mo talaga. At ayaw kong makita na buhayan kasi gamutin mo pa sa ospital, maggastos pa ang gobyerno, tapos sa tapon mo doon sa prisuhan, pakakainin mo pa. Tapusin mo na. That is my philosophy. And I don't believe in you, If Mr. you do Mr. not Chair. if you do not like my ideology, fine. That's mine. Bahala ka na sa buhay mo kung ano yun. Opo. At bahala na rin po yung ano no, yung justisya, no, yung batas sa inyo po, whether dito sa bansa or sa ibang bansa po. Naging presidente Pero kung ako. ganyan po yung, Mr. Chair, kung ganyan ang line of thinking ni Mr. Duterte, na walang ano no, ganyan niya ituring ang mga mamamayan, na kapag hindi niya mabigyan ng hanap buhay, nagdroga yan, patayin na lang. So what kind of thinking of that, Mr.